Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Panday 2.0 at shoutout kay Darwin Robera. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Gusto kong mamatay ka. Tingnan mo, kung ano ang ibaba. Hindi ka lang nagyayabang at nangiinis sa mga tao, kundi nagsasalita ka pa ng matapang na amoy ng dumi. Papatayin kita at pupunasan ng katawan mo ang puweten mo. Umuungol. Sa dagandong at pang-aabuso ng 4 na tao, ang mga malalaking bato, mga ahas ng tubig, mga lumilipad na insekto at mga sanga na lumilipad ay dumating upang matakpan ang kalangitan. Tao tayo of evil, iniingatan mo ang malaking bato at ipaubaya mo sa akin ang iba. Bulong ni Aaron, at direktang bumukas ang kapangyarihan ng kaguluhan sa kanyang kamay. Umuungol. Ang masamang mata ko ay umungal sa utos, tulad ng mga tao sa Porma Sion, dumiretso sa taong bato at sa Stonehenge. Buzz. Sa isang malakas na ingay, biglang nakita ni Aaron ang hitsura ng 8 gininto ang katawan. Ang Skyfire Moonwheel ay direktang nakakondensed sa espada. Gamit ang isang tapik sa kamay ni Aaron, lumipad at bumaril ang Jade Sword, na nagtutulak sa Skyfire Moonwheel ng pagkakatawang tao ng Electric Dragon at Fire Dragon upang salakayin ang mga lumilipad na insekto. Ang Dragon na apoy ay dumaan sa isang piraso ng coke, habang ang Electric Dragon ay isang piraso din ng abo. Gamit ang nakatutuwang sprint ng Jade Sword, ito ay kasing lakas ng kawayan sa isang panahon. Axe Array. 8 gininto ang katawan ang naghihiwalay sa pag-atake ng mga sanga, at 10,000 tansong palakol ang bumagsak mula sa langit ng sabay-sabay. Bagamat may mga depekto ang tansong palakol, kung tutusin, ang payat na kamelyo ay mas malaki kaysa sa kabayo. Sa pagbagsak ng 10,000 higanteng palakol, hindi mabilang na malalakas na sanga ang nabali na parang patay na kahoy na panggatong. Yun lang ba? God talaga. Ang mga salita ni Aaron ay nahulog, at 8 gininto ang mata ang nag-scan sa 4 na direksyon. Napakayabang. Sa oras na ito, ang 4 na tao ay nasa estado ng pag-iisip. Freeman ay angkor. Sa oras na ito, natural silang nauna. Mapangahas. Bumagsak ang galit na boses, at ang mga sanga na nabali sa hangin ay muling nagkadugtong. Kasabay nito, ang lupa ay sumambulat sa parehong oras. Ang hindi mabilang na malalaki at malalakas na litid ng puno ay mabilis na nag-drill sa lupa, pagkatapos ay biglang tumalon at inatake muli ang Aaron. Hinawakan ni Aaron ang isang malaking palakol at muling hinarap ang pag-atake ng taong puno. Sa oras na ito, huli na upang ailatag ang hanay ng palakol. Direkta niyang itinaas ang palakol na pango sa kanyang kamay. Nakaharap sa komprehensibong pagkubkob mula sa ibaba hanggang sa itaas na parang sapot ng gagamba, hindi nataranta ang Aaron. Direkta niyang tinadtad ang lahat. Kahit na matigas ang katawan ng puno, sapat na ang lakas ng mga sanga, lalo na ang mga litid ng puno na binutas mula sa lupa ay parang mga lubid na bakal. Makatuwirang sabihin na sa ganoong kataas na densidad, mahirap para sa mga konbensyonal na armas na makalusot. Ito ay katulad ng lubid na madaling putulin ng kutsilyo, ngunit ang lambat na hinabi ng lubid ay hindi madali. Ngunit ang katotohanan ay isang katotohanan, minsan, hindi ito gumagana sa ilang lugar. Halimbawa, sa harap ng ganap na lakas. Ang pagharap sa matalas na sandata ng hari na parang palakol ng pango, kahit anong hirap mo, wala pa ring epekto. Sa ilalim ng isang palakol, nagbubukas ang lahat. Ano? Akala ko confident ako. Sa oras na ito, sa halip na makamit ang anumang inaasahang epekto, ako ay tuwirang nagkawatak-watek noong una akong nagsimula, na hindi lamang nagulat sa iba pang 3 tao na naruroon, ngunit natigilan din ang punong lalaki nang nagpasimula. Ngumisi si Aaron, kaya ba gulat na gulat ka? Sa umpisa pa lang, sa sandaling bumagsak ang boses,
Nang nabali ang puno ng kahoy at sumabog ang litid ng puno, binuksan ni Aaron ang kanyang paraan ng pag-iisip ng Taiyan, at ang banal na hakbang ng Taisho ay gumalaw. Direktang pinalitan ng 72 way na Divine Sword ang espada ng isang palakol, na nakatutok sa malaking puno sa gitna ng Treeman. Ang pamamaraan ng katawan ay mahiwaga, ang paraan ng espada ay mabangis, at ang palakol na pumapalit sa espada ay nagpatikman sa puno ng tao sa kapangyarihan nito. Sa oras na ito, ang punong tao ay hindi maglakas loob na maging pabaya, at baliw na muling ay condensed ang sirang puno. Sa pagdaan ni Hansani, ang sirang ball ay nagtipon muli sa buong daan at mabilis na nagsara sa direksyon ng pagtugis ni Hansani. Ito ay tiyak na pipigilan si Hansani at atakihin si Hansani sa parehong oras. Sa epekto ng Aaron, ang 8 gininto ang katawan ay nawala din sa isang tiyak na punto at nagsanib sa isang katawan. Sa oras na ito, ang taong tubig na kulang sa panlaban sa wakas ay walang panlaban at tuluyang nakalabas ng ilang sandali. Sa pagtingin sa epekto ng Aaron, ang taong tubig ay kumagat ng kanyang mga ngipin sa oras na ito, ikaw ay talagang napupuot. Dahil naglakas loob kang huwag pansinin ako, mabuti, hahayaan kitang bayaran ang halaga ng pagdurugo. Pagkatapos, binago ng lalaki ang kanyang hugis, biglang nagpakita ng kakaiba at kakaibang poster, at biglang inatake ang likod ni Aaron. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Napilipit ang water snake. Isinasaalang-alang ito bilang sentro sa gubat, sa loob ng ilang milya. Ang lahat ng mga sapa sa hindi mabilang na mga ilog ay naging 10,000 mga punto ng tubig, at dahan-daang umangat mula sa lupa. Pagkaraang medyo mapurol sa ere saglit, mabilis itong pumunta dito. 10,000 tubig ang dumarating na parang ulan at umaagos na parang 10,000 palaso. Habang ang ahas ng tubig ay nagmamadali patungo sa Aaron, ang mga patak ng tubig sa lahat ng direksyon ay lumiliit sa direksyon ng Aaron. Isang patak ng tubig ang marahang bumagsak sa katawan ni Aaron at dumampi sa kanyang balat. Pagkaraan ng maikling panahon, naramdaman ni Aaron ang kirot sa kanyang balat. Nang tumingin siya sa ibaba, hindi dumulas ang patak sa kanyang kamay, bagkus ay tumigas sa kanyang balat na parang pandikit. Pagkatapos ay tila lumiit ito ng husto at nakakaapekto sa balat ng Aaron upang lumiit ng magkasama. Isa pang patak ng tubig ang bumagsak sa Aaron, hindi kalayuan sa posisyon ng patak. Halos maulit ang mga hakbang ng nakaraang pagbaba, ngunit kasabay nito, may isa pang aksyon. Nagiging malapit na sila sa isa't isa. Biglang sumimangot si Han Sanchen at biglang nagising. Naunawaan niya na kapag ang mga tubig na ito ay nakapaligid sa kanilang sarili, sila ay ganap na bitag sa kanilang sarili sa isang bola ng tubig. Sa oras na iyon, kahit na sila ay nasa tubig, sila ay dapat na mas parang nakaimbed sa semento. Hindi lamang hindi makagalaw, kundi dahil na rin sa lakas ng kanilang paghila, hindi sila komportable. Pinakamahalaga, nakahanap din si Han Sanchen ng isang hindi pangkaraniwang maliit ngunit lubhang nakakatakot na lugar sa oras na ito. Ang mga patak ng tubig na bumagsak sa kanyang katawan ay talagang hindi pangkaraniwang maliit, ngunit lumawak ang mga ito ng ilang beses sa napakaikling panahon pagkatapos mahawakan ang kanyang balat. Lumalaki na sila. Makatitiyak si Aaron na ang bawat patak ng tubig ay hindi nabahiran ng ibang tubig pagkatapos na bumagsak ito sa kanyang balat, kaya ang misteryo ng paglaki nito ay maaaring magpanik sa Aaron sa isang iglap. Kaugnay ng katotohanan na ang tubig sa paligid niya ay umaatake mula sa lahat ng panig sa oras na ito, ang Aaron ay may napakatapang na hula. Ang dahilan kung bakit lumalaki ang tubig ay hindi dahil may mga tagalabas, ngunit dahil sa galit na galit silang namamahagi at sumisipsip ng tubig sa kanilang mga katawan sa pamamagitan ng kanilang sariling balat sa ilang paraan. Paanong hindi magpapanik ang Aaron sa ganoong eksena? Kung siya ay nababalot ng mas maraming tubig, ang paghihintay para sa Aaron ay hindi magiging kasing simple ng naunang naisip. Sipsipin pa siya sa isang bangkay ng tubig na ito. Dapat tanggalin, o ipagtanggol. Ang maliit na itim na stick ay ang pinakamahusay na pagpipilian, ngunit ito ay walang kapangyarihan upang labanan ngayon, ngunit Aaron ay pinili upang umatake ng aktibo. Sa oras na ito, walang paraan pabalik. Madaling mapaligiran ng tubig na ito mula sa kabilang panig, habang ang pag-urong ay maaaring mabuhol ng mga sanga. Sa oras na iyon, haharapin din nito ang pagkatalo.
Ang pagsakay sa tigre ay tila ang pinakamahusay na adjective ng Eren's dilemma. Ano bang dapat kong gawin? Sumimangot si Aaron, at hindi pa rin tumitigil ang pag-atake, ngunit mabilis na umiikot ang kanyang utak para mag-isip ng magandang tugon sa paglipat. Biglang ngumisi si Aaron. Malinaw, para sa produktong ito, naisip niya ang mga hakbang sa isang panig. Higit pa rito, para sa Aaron, ang countermeasure na ito ay napaka hindi inaasahan at kawili-wili. Sa pag-iisip nito, direktang binaliwala ni Aaron ang anumang depensa sa kanyang katawan, ngunit itinoon ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang sarili. Pagkatapos ay biglang bumilis ang kanyang katawan. At dir-diretsyong sumugod sa punong lalaki na parang liwanag at anino. Nang makita ito, bumangon ang taong insekto at uminom ng malakas. Sigaw niya sa taong tubig, "Tigilan mo siya, pigilan mo siya." Nang sumimangot ang taong tubig, taktika lang iyon na maiintindihan ng taong insekto. Paanong hindi niya ito maintindihan? Ang tanging pagpipilian na dapat gawin ng taong ito ngayon ay ang pag-atake sa taong puno. Sinusubukang ganap na talunin ang taong puno bago ang kanyang sariling pag-atake, at pagkatapos ay bumaling sa kanyang sarili. Ang pamamaraang ito ay isang napakakaraniwang paraan upang masira ang bitag, ngunit sa kasamaang palad, ang batang lalaki ay gumawa ng maling pagkalkula. Gaano siya kabilis at gaano ka-defensive ang taong puno. Ito ay isang panaginip lamang na masira ang bitag bago ito. Kaya ang gulay na manok ay palaging gulay na manok. Hindi nila maintindihan kung ano ang tunay na kapangyarihan kaya hanggang ngayon ay gumagamit pa rin sila ng mga makalumang galaw na mukhang nakakatawa. Sa pag-iisip nito, malamig na bumantong hininga ang taong tubig, ngunit nadagdagan din ang lakas sa kanyang kamay. Boom! Ang mga patak ng tubig ay tumama sa langit. Kasabay nito, napansin din ng taong puno doon ang puntong ito ng Aaron. Mas mabilis na nagsara ang mga sanga. Biglang huminto si Aaron na may ngiti sa kanyang mukha, tumingin sa punong lalaki at tumingin muli sa taong tubig. Storytelling channel sa YouTube. Anong ibig mong sabihin? Halos magkasabay na nagulat ang taong puno at ang taong tubig, ngunit ang palaso ay nasa linya at kailangang ipadala. Ang libu-libong sanga ng mga puno ay lumiit, habang ang mga patak ng tubig ay tumama sa kalangitan. Boom! Sa buong langit, tahimik na tumayo si Hansani. Mabaho bata, ngayon alam mo na ang kapangyarihan nilang dalawa. Pinipili mo bang maghintay para mamatay? Lumalaban pa rin ang mga lumilipad na insekto sa Skyfire Moon Wheel habang tinitingnan ang sitwasyon ng digmaan doon, hindi nila maiwasang mapangiti. Ang taong bato ay gumawa din ng isang nasasabik na dagandong sa paghaharap sa masamang mata ko. Ngunit nang malapit ng ibalot ni Wan Yu ang Aaron, lumipat muli ang Aaron. Sa bahagyang pagliko ng kanyang kamay, isang maliit na bato ang agad niyang isinakripisyo. Matapos makuhanan ng larawan ang isang magulong puwersa sa kanyang kamay, ang maliit na banal na bato ay agad na nagsindi ng 4 na kulay na liwanag. Wow! Pagkatapos, lumiko ang maliit na bato ng Diyos, at sa pagitan ng 4 na ilaw, ang mga malalaking punto ng tubig ng aurora ay hindi bumabalot sa Aaron ng ulan gaya ng inaasahan. Sa kabaligtaran, sa pag-ikot ng 4 na ilaw, ang mga punto ng tubig na iyon ay nagsimulang umikot ng bahagya. Pagkatapos, dahan-dahan silang umikot sa bato ng Diyos sa isang umiikot na saloobin. Pagkatapos ng isang bilog, isa pang kakaibang bagay ang nangyari sa taong tubig. Ang mga batik na iyon ng tubig ay nakakagulat na dahan-daang pumasok sa banal na bato. Ano ba yan? Ang taong tubig ay tumingin sa bato dahil sa gulat at halatang labis na nabigla sa eksena sa oras na ito. Ang banter sa mukha ng insekto ay agad na napalitan ng pagkabalisa. Anong ginagawa ng bata? Ano ang bato? Ano ang bato? Bakit? Bakit hindi man lang masaktan ang punto ng tubig? Ngunit, ito ay ginagawa pa rin, na asimilasyon. Oo, syempre, asimilasyon. Ngunit bukod sa Aaron, tanging ang mga punong tao sa sandaling ito ang nakakaintindi kung ano ang dahilan. 5 elemento bato ng Diyos. Tama yan. Ito ang artifact na maaari mong kunin kapag nakita mo ang aklat ng langit pagkatapos maipasa ang pagsasanay sa pagsubok ng unang 5 elemento. Siya lang ang taong nakapasok sa tore ng linglong. Naturally, bago pumasok sa linglong tower, minsan niyang nakuha ang 5 elemento ng Divine Stone bilang gantimpala tulad ng Aaron. Ngunit sa kasamaang palad, ang linglong tower na kasunod niya ay ganap na natalo. Ang kanyang katawan ay patay na,
at ang 5 elemento ng banal na bato ay natural na nakuhang muli at hindi na pag-aari. Ngunit ang hindi pagkakaroon nito ay hindi nangangahulugang hindi niya ito nakita. Malinaw pa rin niyang naaalala ang hugis ng 5 elementong bato ng Diyos. Bagamat ngayon ay naglalabas na ito ng 4 na kakaibang liwanag, malayo sa pagiging maihahambing sa pangkalahatang kulay noong ito ay kinuha, ang anyo nito ay laging nakaukit sa kanyang isipan at hindi nagbabago. 5 elementong banal na bato. Bagamat nasa magkaibang lugar ang taong tubig at ang taong kulisap, nagkataon namang halos magkasabay ang tingin sa lalaking puno at napabuntong hininga. Ang mas nakakabahala ngayon sa dalawang tao ay bakas sa mukha ng punong kahoy ang gulat sa mga oras na ito. Oo, ito ang 5 elementong banal na bato. Malamig na ngumiti si Aaron. Sa pagitan ng mga salita, ang 5 elemento ng banal na bato ay tumigil sa pagtakbo ng bahagya, at ang isang malaking bilang ng mga punto ng tubig ay ganap na nawala. Kahit na ang mga punto ng tubig na hindi na asimilasyon ay malayo, hindi pa rin sila gumagalaw sa paghinto ng 5 elementong banal na bato. Ako na po, sa sandaling bumagsak ang boses ni Aaron, isang enerhiya sa kanyang kamay ang bumaril sa 5 elementong banal na bato muli. Pagkatapos, ang 5 elementong Divine Stone na tumigil sa pag-ikot ay nagsimulang umikot muli ng mabilis. Ngunit sa pag-ikot na ito, ang 4 na kulay ay nagsimulang bumalik sa isang kulay. Sandali lang iyon. Biglang, isang malakas na puwersa ang kumalat ng tahimik sa katahimikan. Bago sa harapan, biglang nakaramdam ng pagkabigla sa kanyang puso ang lalaking puno. Halatang nararamdaman niya ang isang walang katulad na malakas na pressure na namumuo sa kanyang harapan. Bigla niyang kinurot ang mga pupils niya. Sa pagtingin sa kanyang mga mata, sa oras na ito, ang 5 elemento ng banal na bato ay nagsimula sa isang kulay, at unti-unting naglalabas ng apoy na pulang ilaw mula sa loob hanggang sa labas. Palaki ng palaki ang mga pupil ng Treeman. Sunog, sunog. Oo, ang tubig ay gumagawa ng kahoy, at ang kahoy ay gumagawa ng apoy. Gamit ang kasanayan ng 5 elemento, mababago ng Aaron ang kapangyarihan ng 5 elemento sa pamamagitan ng pag-asa sa 5 elementong banal na bato. Noong nakaraan, maaaring tinulungan ng taong tubig ang taong puno na maging mas makapangyarihan, ngunit ngayon, sa harap ng Aaron at ng 5 elementong bato ng Diyos, tiyak na kayang dalhin ng tubig ang bangka at ibagsak ang bangka. Bagamat hindi maaaring gawing ginto ng Aaron ang 5 elementong banal na bato dahil sa kasalukuyang kakulangan nito, maaari niyang gamitin ang pinakadirektang 5 elementong pagpigil laban sa taong puno. Ngunit magagamit niya ang enerhiya ng kahoy upang gumawa ng apoy para sa nakatutuwang pagsugpo. Bukod dito, ang pinakamahalagang punto ay ang pinakadesperadong punto para kay Shuren. Kung maitatanggi ito ng Aaron na may iba't ibang mga dahilan sa pamamagitan ng pagsubok na pagsasanay, pagkatapos ay sa paglitaw at pagsisimula ng 5 elemento na bato ng Diyos, ang lahat ay tila naayos na. Anyway, napadaan talaga siya sa Linglong Tower. Sa ganoong takot, sa pagsabog sa kabilang panig ng 5 elementong banal na bato, ang malaking apoy ay direktang bumunot mula sa banal na bato at mabilis na sumugod sa kanyang sarili. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!